Si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 10 residente ng South Cotabato positibo sa Mpox. Pag-aangkat ng poultry products mula Brazil, formal nang ipinagbabawal sa bansa. Malacanang, tiniyak ang agarang desisyon ni PBBM kaugnay ng courtesy resignation ng mga cabinet secretaries. Pasaporte ni dating presidential spokesperson Harry Roque, pinapakansela ng DOJ. Ilang senador, aprobado ang utos na courtesy resignation ni PBBM sa cabinet members. Emerson Obiena, nauwi ang gintong medalya sa World Master Games 2025. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Inanunsyo nitong Huwebes ng opisyal ng South Cotabato ang 10 residente nito na nagpositibo sa kaso ng monkeypox o Mpox. Isa po sa mga pasyente ay mula sa capital nitong sa Coronadal City. Maiting isang pasyente ring naitala sa mga bayan ng Banga, Tantangan at Lake Cebu, habang 2 sa Surigala at 4 naman sa Tibuli. Ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., tinutulungan na sila ng Department of Health Region 12 na tugunan ang kinakaharap na problema. Binabantayan na rin ng Provincial Health Office ang 11 South Cotabato localities sakaling kumalat pa ang sakit sa lalawigan. Samantala, formal nang ipinagbabawal sa bansa ang pag-aangkat ng poultry products mula Brazil. Ito ay kasunod ng mga kumpirmadong kaso ng bird flu sa South America. Kabilang sa mga poultry products na inisyuhan ng temporary ban ay ang domestic birds, karne, sisiw at itlog. Ang pagban sa mga produkto ay hindi naman umano magbibigay ng malaking issue sa Pilipinas dahil may iba pang alternatibong foreign markets ang maaaring mag-trade at import sa bansa. Umani naman ang samot-saring reaksyon mula sa netizens. Ang mga litrato na nagpapakita ng kasalukuyang estado ng nakakalbong bahagi ng Sierra Madre sa Isabela. Makikita na malaki na ang nasirang kagubatan sa naturang gubat sa itinuturing na pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas. Ayon sa alkalde ng Dinapigue, pagmimina ang dahilan ng nakakalbong kagubatan. Depensa pa, may 25 years umanong kontrata ang Dinapigue Mining Corporation at lehitimo raw umano ang kanilang operasyon sa Sierra Madre. Mayroon din daw umano silang permit mula sa Mines and Geosciences Bureau. Ang Sierra Madre ay kilalang natural barrier ng Luzon laban sa mga bagyo na namumuo sa Pacific Ocean at mayaman din ito sa mga endemic land. Hindi naman magdadalawang isip ang Anti-Red Tape Authority o ARTA na magsampa ng mga kaso laban sa mga local government unit, government office at agency na patuloy na binabaliwala ang kanilang obligasyon sa ilalim ng Ease of Doing Business Law. Ito ang naging babalang pahayag ni Director General Ernesto Perez nitong Huwebes sa Maynila, kung saan kanyang binigyang diin ang pangangailangang pagbutihin ang serbisyo publiko na may integridad, urgency at konkretong resulta. Tiniyak din ni Perez na patuloy ang ARTA sa pagpapalakas ng kanilang enforcement operations. Sa ating ulat panahon, isang Ridge of High Pressure Area o HPA ang nakakaapekto sa lugar ng Batanes at Babuyan Islands. Ibig sabihin, ang mga lugar na nasa HPA ay nakararanas ng mas mataas na presyon ng hangin kaysa sa mga karatig lugar. Samantala, Intertropical Convergence Zone o ITZZ pa rin ang nakakaapekto sa Mindanao. Susunod sa News Force. DSWD sumaklolo sa mga taong walang tirahan bilang bahagi ng Pag-abot Program. FIVOL's Modernization Act isinusulong para sa mas mabisang kalamidad na paghahanda.
Malacanang tiniyak ang agarang desisyon ni PBBM kaugnay ng courtesy resignation ng mga cabinet secretaries. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.